Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa binabantayan nating bagyong Hana. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro ni bagyong Hana sa layong 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Isa itong typhoon category na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na may dalawa pang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong si bagyong Saula na dating siguring as well as itong si Tropical Storm Kirogi. Itong tatlong bagyo na ito sa loob at labas ng ating PAR ang nagpapairal na ating southwest monsoon o hanging habagat na nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at itong western section ng Visayas. Para naman sa magiging galaw at lakas ni Guring sa mga susunod na araw, inaasahan natin na ni Hana sa mga susunod na araw ay magpapatuloy itong pagdalaw ni Hana generally west-northwestward or westward. At habang binabaybay nito ang area ng Philippine Sea sa east of extreme northern Luzon, posible itong maglandfall sa east coast ng southern Taiwan. At during this period, asahan natin ang pag-weekend o yung paghina ng nasabing bagyo. Si Hana posibleng makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng hapon or sa gabi. At outside bar, habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, itong si Hana, ito ay magiging almost stationary dito sa bahagi ng Taiwan Strait. At magpapatuloy nga yung tuluyang paghina ni Hana. At posible itong mag-weekend into a tropical depression category late Wednesday or early Thursday. At ngayong umaga nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa Batanes Islands, nagtaas po tayo ng wind signal number 1. Asahan po natin yung mga malalakas na bugso ng hangin na dala nitong outer rain bands ni Guring within the next 36 hours. Kaya maghanda po tayo sa mga banta or yung mga hazards ng malalakas na hangin sa mga susunod na araw. At para naman sa mga malalakas na ulan na dala nitong si Bagyong Guring, inaasahan natin na bukas makakaranas tayo ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan sa Batanes dahil inaasahan nga po natin na posibleng mahagip nitong outer rain bands ni Guring ang nabanggit na lugar. Sa mga malalakas na hangin naman na dala ni Hana, mga malalakas na hangin na dala ni Hana, inaasahan natin na magpapatuloy or makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin yung mga areas na nakataas ang wind signal number 1. So itong mga areas ng Batanes, tulad na nabanggit ko po kanina, makakaranas po tayo ng malakas na bugso ng hangin within the next 36 hours. At sa mga pag-ulan naman na dala ng habagat o southwest monsoon na pinapairal nitong tatlong bagyo na sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ngayon pa lamang hanggang bukas ay makakaranas tayo ng malalakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. So sa mga areas ng Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, sa bahagi ng Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas, moderate to heavy rains po ang ating mararanasan sa mga lugar na ito. Heavy to intense rains naman ating posibleng maranasan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagsapit naman ng Lunes, posibleng mabawasan yung mga pag-ulan sa areas ng Metro Manila at Ilocos Region, pati rin sa Occidental Mindoro. Ngunit asahan pa rin po natin sa mga nabanggit na lugar na ito, itong mataas sa tsansa ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, posible rin yung pag-apaw ng ating mga ilog at dalampasigan. At para naman sa mga malalakas na hangin o yung mga malalakas na bugso ng hangin na dala nitong habagat na pinapairal nitong si Bagyong Hana, at ngayon pa lamang hanggang bukas at posible magpatuloy hanggang sa Lunes, makakaranas tayo ng malalakas na bugso ng hangin na dala ng habagat sa areas ng Batanes, Babuyan Islands, sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, sa Kabikulan, Western Visayas at ang northern portion ng Eastern Visayas. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, dahil sa patuloy rin na pag-iral nitong hanging habagat, ay nagdudulot ito ng maalong sea conditions sa ilang bahagi ng ating bansa. So itong northern at western seaboard sa northern Luzon, pati ang malaking bahagi ng western seaboard ng Visayas, may gale warning po tayo nakataas sa mga lugar na ito. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat,
Kung maaari, huwag po muna tayong pumalaot dahil inasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan, dadala ng habagat na pinapairal ni Bagyong Hana.